Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag ilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Pero dito sa atin, pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Oh, no! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako, mga bata. Anong tawag yan? Walang respeto. Anong tawag yan sa inyo? Belat, di ba? Yan. Dila yan sa dila. Di ba? Bakit? Ang mga bata ang gumagawa niyan eh. Bakit ginagawa yan ng bata? Di ba yung pang-aasar? At ano pa? Parang sinasabi ng bata, Parang ganun. sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ako, ikaw wala. Ganyan, sa kultura, mga Pilipino. Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? Jo, labas mo ang props ko. Ay, anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Ama, nasa tamang distrito ako, Joey. District 6, Syudad ng Maynila, Congressman Joey Uy. Tama ko, no? Anong sinasabi niya sa inyo? Naisahan ko kayo. Ako meron. Kayo wala. Ay, ano nga ba distrito ito? Sino nga ba congressman natin? Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Klaro yan, ha? At kanino siya walang respeto? Sa mga tao! Sa inyo. Durog siya. Sa inyo siya walang respeto. Ako nakaupo. Kayo nagugutom. Ay! Ano nga ba distrito ito? Sino ang congressman natin? Klarong-klaro na yan, ha? Oy! Congressman, wag na wag mo ilalabas yung dila mo. Pakita mo ngipin mo. Yan. Yan nyo? Nakasmile. May respeto sa tao. Smile. Nakaganti rin si Inday. Balita ko, mabait daw yung kandidato ninyo dito. Papakita ng ngipin, nagsasmile. Ano nga ba distrito natin? Sino nga ba congressman natin? Okay. Nasa 6 Nako, lagot si Abante. Ang haba pa naman ng dila. Malamang, ex-congressman ang bagsak mo niyan. Hindi kayo nagtagumpay sa paninira kay VP Sara, kaya ayan, kayo ang nasira. Okay naman ang opinyon, right? At kadalasan sa social media, opinyon. Pero paano naman yung tinatawag na tahasang kamalian o kasinungalingan? Yes, very clear naman. Makikita naman natin kung ano ba yung disinformation, ano yung fake news. Example na lang, sabihin natin dito ha, ito ay nasa news naman, hindi naman kailangan na sabihin na wala dito. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO. Pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So, hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad
na merong mali siya sa pagbibigay ng ganitong klaseng fake news or disinformation. Okay, so would you like to react Yes. sa kanila pong sinabi? Oo. Kaya kanina, sabi nga natin, siguro kaya yung social media influencers ay nasasabing hindi organisado. Dahil unang-una pa lang, meron ditong house rules na huwag babanggitin. Sana ang mga events o tao o okasyon na hindi kasama rito sa itong ating programa ngayon. Yung tungkol sa pinag-utos di umano ng Supreme Court, ng TRO, pero wala naman. Mismong Supreme Court ang umalma rito. Yun palang tahasang fake news na yon. So, hindi naman pinag-uusapan dito ang opinion. Yun ay factual. So, maliban doon, kitang-kita kagad na merong mali siya sa pagbibigay ng ganitong klaseng fake news or disinformation. Pero, tanungin ko na po, si Mr. Byron, you live to his, you live to your name. You live up to your name, Banat. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, paano mo, o hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ko bang pinatutungkalan? Network ba ito? Mainstream ba ito? At ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo? Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas, kung ito yung pinatutukuyan nyo, ma'am, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po, I would like to cut Mr. Byron. Apa. My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas? We don't have to mention the event. I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? Ma'am, pinapaliwanan ko nga po, bago po ako naputol, pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas sa mainstream media yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So it's only your opinion. So you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po akong sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayong nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang utos galing sa taas. So is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so in other Magiging maganda ang debating ito words, is that your opinion? Yes, ma'am. It's So my opinion. this is not factual. Yes, So ma'am. you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas. Yes, ma'am. Ang Oh, yeah. sinasabi ko nga po ay paulit-ulit, kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream at sinasabi ko pong ito ay aking opinion. Sa periodismo, hindi po pwedeng sabihin opinion lamang. Maraming magagalit na mga editorial writer at saka mga kolumnista kasi ang opinion ay batay po sa empirical na datos. Hindi papasa sa thesis defense ang estudyante na magsasabi na ito ay opinion ko lamang, galangin po ninyo yung opinion ko. Maling-mali po na ang datos ay isasantabi para lang maglahad ng opinion para makapag-chase ng clout at makapag-chase ng viewers. Salamat! Pero ang tanong ko po, ibig po bang sabihin nun, bawal na magbigay ng opinion sa social media? Hindi bawal pero mali. Mali ang Kung magbigay hindi ng batay, opinion? kung hindi batay sa datos. Ganon kasimple, mali. Ganon siya kamali. Kasi maraming malalasong isipan kapag ang opinion ay hindi batay sa katotohanan. Hindi bawal, mali.